We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Saunara Gasang. Inuman ng dalawang lalaki sa Batangas City na uwi sa suntukan. Isa patay nang tumama sa bakal ang ulo nito. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Patay ang 56 anyos na lalaking si Emmanuel Bautista, tubong San Jose, Occidental, Mindoro at kasalukuyang naninirahan sa Barangay 18, Batangas City matapos umanong pagsusuntukin ng katrabaho sa loob ng kanilang barracks sa nasabing barangay. Sa investigasyon, nagkainitan umano ang dalawa habang nag-iinuman na nagresulta sa panununtok ng suspek sa biktima. Natabig niya yung shot glass na kung saan ay iinumin itong suspect. Yan po ay ayon do sa isang witness natin na kapwa nila gwardiya. At nung nasagi nga po yung baso, nagalit po ito. Nauwi po sa suntukan. Nagpambuno pa raw ang dalawa, ngunit naawat raw ng ilan pang mga kasamahan. Pero nang muling masuntok ng sospek ang biktima sa ulo, bigla na lamang itong tumumba at tumama sa isang bakal na bahagi ng motorsiklo at nawalan umano ng malay. Agad daw na isinugod ng mga kasamahan ang biktima sa ospital, ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Ayon sa pulisya, sumunod pa raw ang sospek sa ospital, ngunit nang makita raw na wala ng buhay ang biktima, ay bigla na lamang itong umalis at sumakay ng jeep. Patuloy pang pinaghahanap ngayon ang kinaroroonan ng sospek. Pinuntahan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang umano'y tinutuloy ang barracks ng mga sospek at biktima, ngunit walang tao sa lugar. Kasalukuyan na raw nakaburol ang labi ni Bautista sa kanyang kaanak sa Tuwi, Batangas, ayon sa pulisya. Dapat po nakikita ko dapat sila is may anger management at dapat talaga ito matutukan talaga kung paano mag-handle ng isang sitwasyon na kung saan paggalit sila. Paano yung management, paano nila gagawin ito na para mapigilan o maiwasan yung mga ganitong sitwasyon. Hinihintay pa ang resulta ng autopsy report upang malaman ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makipag-ugnayan sa pamilya ng biktima para sa kanilang pahayag. Kasama si J. Armanhares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Dalawang low-pressure area sa loob ng PAR binabantayan ng Pag-asa. Samantala, localized thunderstorms patuloy na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Narito ang report. Dalawang low-pressure area na ang minomonitor ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang LPA ay nasa 860 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo at posible pa ring sumama ito sa sirkulasyon ng Super Typhoon Bolaven sa labas ng PAR. Isa pang LPA ang nabuo at namataan sa layong 135 kilometers sa kanluran ng Coron, Palawan. Sabi ng Pag-asa, posible rin itong lumabas ng PAR sa weekend at mababa ang tsansang maging bagyo sa ngayon. Dahil sa LPA at localized thunderstorms, uulanin pa rin ang ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metra Weather, may tsansa ng ulan sa Rizal, Batangas, Quezon, Mindoro Provinces at Palawan. Malalakas na ulan ang inaasahan sa ilang lugar kaya maging alerto sa posibleng pagbaha o landslide. Posible ring ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog.
Konstruksyon ng drainage system sa isang barangay sa Batangas City natapos na. Samantala, baha muling naranasan sa isang sitio sa lungsod dahil sa malakas na pag-ulan kahapon, October 11. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Matapos ang halos isang taong konstruksyon ng kanal at kalsada sa bahagi ng Sitio Labak, Barangay Alangilan, Batangas City, natapos na ang pagawain sa mahigit 100 metrong drainage system sa lugar. Matatanda ang October 14 noong nakaraang taon ng idulog sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog ng ilang residente ang perwisyong naipong tubig baha sa posibleng banta nito sa kanilang kalusugan. Bagamat natapos na ang pagawain, muling nangangamba ang mga residente dahil muling naranasan ang pagbaha sa lugar kahapon, bunsod ng malakas na pag-ulan. Sa video na itong ipinadala ng isang residente, makikita ang muling pagpasok ng tubig baha sa loob ng kanilang gate. Nagawa na siya ng drainage. Bakit ganun po na pag malakas ang ulan, hindi kayang sapahin ng kanal yung tubig na nanggagaling sa ulan. Tingin ng pamunuan ng barangay dahil ito sa dami ng tubig ulan na ibinuhos kahapon ng hapon. Dahil itong lugar ito yung mahaba, lagi pa rin ang tubig nagkakaroon. Pero pag tila naman po, nawawala din ho agad. Hindi ho napirmi o natigil na matagal ang tubig na kagaya noon. Kaya ang tubig naman, hindi natin mapipigilan yan eh. Lalo't mahaba ang lugar. Nagpapasalamat naman daw ang ilang residente na natapos ng konstruksyon ng drainage system. Hiling lang nila ngayon, hanapan ng solusyon is yung tubig napakalakas na galing itaas. Hindi pa rin makontain nung ginawang gratings ang tubig ulan na galing sa taas. Makita kung paano masolusyonan ang surface water na nanggagaling sa karsada, huwag makapunta rito. tugon naman ng pamunuan ng barangay na patuloy nilang pag-aaralan kung paano susolusyonan ang pagbaha sa lugar. Pagtitiyak nila, Hindi na maranasan yung ganyan dati. Dahil alam gawin ninyo, may pupuntahan na yung tubig yung kanilang mga pinagliguan, pinaglaban, pinaghugasan ng plato. May pupuntahan na, hindi gaya noon. Pag naglabas sila ng ligo, dito talaga sana ho diyan. kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, higpitan palalo ang mga sinturon dahil magpapatupad ng 42 centavos per kilowatt hour na taas singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Ang kabuuan magiging 11 pesos and 82 centavos ang kada kilowatt hour mula sa 11 pesos and 39 centavos noong Setyembre. Para sa mga residential customers na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour, ang adjustment ay katumbas ng pagtaas ng humigit kumulang 84 pesos. Matatanda ang 50 centavos per kilowatt hour ang huling taas singil na ipinatupad ng Meralco noong nakaraang buwan. Ayon sa Meralco, bunso dito ng pagtaas ng generation charge, transmission charge at taxes. Santa Teresita LGU pinayuhan ang mga residente na huwag munang uminom ng tubig mula sa water source na mataas ang antas ng arsenic. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Umaabot ng 50 hanggang 80 galon ang purified water kada araw ang nadideliver ni Rodmel sa mga bahay-bahay sa bayan ng Santa Teresita sa Batangas. Mas dumami raw ang nagkokonsumo nito nang madiskubreng may mataas na antas ng arsenic ang tubig sa mga water source sa bayan. Natakot sila na nung magkaroon ng mataas na ng arsenic dahil siguro sanhi ng pagputok ng Bulkan Taal. Kahit sila mismo na dating sa tubig gripo lang kumukuha ng pang-inom, natuto na rin gumamit ng purified water. Dahil may mga anak po ako dahil sasabi nila na hindi safe inumin yung tubig gripo na ng arsenic. Sa 28 water sources sa bayan ng Santa Teresita, lumabas na 11 rito may mataas na antas ng arsenic. Huling ginawa ang pagsusuri nito lamang Hunyo at base sa resulta, may ilan na umaabot sa 90 hanggang 100 parts per billion. Hamak na mas mataas sa maximum allowable level na 10 parts per billion. Nagkaroon ng alarma, although marami nag-pass, pero yung mga nag-fail ay sobrang taas ng level ng arsenic. Sa ngayon ay isinasagawa na ang panibagong round ng water testing sa mga ito. Bibilang ng 1 linggo bago lumabas ang resulta. Naniniwala ang LGU na nakakaapekto sa kalidad ng tubig sa kanila ang pabago-bagong aktibidad ng Bulkang Taal. Ayon sa eksperto, pwedeng magdulot ng skin cancer ang arsenic, kaya't iminumungkahi na wag muna uminom ng tubig na kontaminado ng arsenic. Open naman ang ating RHU, pwede silang pumunta, nandyan ho ang ating mga doktor. At kung gusto nila, kausap ko na ho ang taga-probinsya.
anytime pwede tayong magdala sa kanila ng gusto nating ipa-check ng mga pasyente. Inisyatibo ng Santa Teresita LGU ang water testing. Ang biniling arsinator ginagamit tuwing ika-4 na buwan para masuri ang kalidad ng tubig. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Biyernes, October 13, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa mga bayan ng Talisay at lungsod ng Tanawan, Batangas sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na poste at row clearing ng mga linya, kalinsabay ang pagpapalit ng mga transformer. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, Technical Assistant, TV Transmitter Technician, Vision Mixer, AM/FM Studio Technician, Electromechanical Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Moderate to heavy traffic ang idinulot ng nakatagilid at nakabalandrang truck na ito sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tinandog, Atimonan, Quezon gabi nitong Miyerkules. Bago niyan, ayon sa ulat ng Atimonan Police, binabagtas muna ng truck ang daan papuntang Bicol nang bigla umanong nawala ng kontrol sa sasakyan ang driver na si Wilfredo Sagayca. Basa rin ang kalsada dahil sa pag-ulan sa lugar. Dahil dyan, nahagipan ng truck ang isang motor at tricycle na nooy nakaparada lang sa gilid ng highway. Ligtas ang mga sakay ng sasakyan na sangkot sa aksidente at walang naiulat na sugatan. Naialis na rin ang truck sa pinangyarihan ng aksidente. Inaalam pa ang kabuang danyo sa pangyayari habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kaanak ng lalaking nasawi sa aksidente sa Calacas City, humiling ng panibagong investigasyon sa insidente. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Buhos ang mga nakikiramay sa burol ng 18 anyos na si John Lloyd Malapitan sa Barangay Coral ni Bacal, Calacas City, Batangas. Si John Lloyd ay nasawi sa aksidente Martes ng gabi sa Barangay Road na sakop ng lumbang na matanda ng kaparehong lungsod. Labis ang paghinagpis ng pamilya sa sinapit ng kaanak. Kaya humihingi sila ng panibagong investigasyon mula sa pulisya para malaman ang totoong nangyari. Ano po kami ng re-investigation para malaman po namin yung totoong naging dahilan. May ilaw po yung motor, medyo malabo lang. Then meron pong ginamit po yung ilaw ng cellphone. May ilaw po yung motor, medyo malabo lang po. Hindi na rin umano magsasampa ng kaso ang mga kaanak laban sa nakabanggaan ni John Lloyd. Ayon naman sa pulisya, Binugbog daw allegedly yung bata. Sa tingin ko po, kung binugbog yun, di dapat yung nakaalita niya is walang injury. Wasak na wasak po yung motor kasi banggaan talaga. Kung nakainom pa po yung ating mga rider, talaga po nagkakaroon ng problema sa kalsada. Accordingly po, yung sa biktima daw po, walang ilaw. Aminado naman ang pamilya ni Malapitan na nakainom ang biktima nang mangyari ang aksidente. Sa ngayon, patuloy pa ang isinasagawang pakikipag-usap ng pulisya sa pamilya ng biktima. Samantala, wala pang tugon sa aming mga mensahe at tawag ang pamilya ng nakabanggaang rider ni Malapitan. Iba yung pag-iingat pa rin sa kalsada ang payo ng otoridad sa mga motorista. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mahigit 216,000 na Bokashi balls inihulog sa Kalumpang River sa Batangas City. Bokashi balls makatutulong para malinis ang tubig sa Kalumpang River ayon sa Batangas City LGU. Narito ang report ni Paul Hernandez. Mayaman sa likas na ganda ang lungsod ng Batangas. Ang Kalumpang River ang pinagkukuhanan ng makakain at hanap buhay ni Errol ng mahabang taon.
Pero sa paglaon ng panahon, napansin niya raw na pahirapan na ang paghuli sa biyaya ng ilog. Mahirap po talaga ngayon. Dahil po sa basura. Sa halip na isda ang mahuli namin, basura pa ang sumasabit sa lampat. Ayon sa Batangas City Environment and Natural Resources Office o CTENRO, nasa Class D ang ilog Kalumpang at gusto nilang maiangat sa Classification B ang ilog. Ayon sa opisina at sa DENR, hindi pa malala ang polusyon sa ilog. When we say Class D, ibig sabihin ay talagang receiving bodies of water lang ang pwede sa kanya. Yung Class B is recreational water. Pwedeng maligo, mag-swimming, mag-fishing, everything. Pero bago pa man humantong sa kinatatakutang pagkawala ng likas na yaman, sagot sa paglilinis ng Kalumpang River ang binilog na lupang ito. Bokashi balls kung tawagin na hinango sa teknolohiya sa Japan. Pinagsama-sama itong garden soil, carbonized rice, molasses at mga organic materials. Nakatutulong daw para mas maging malinis ang kalidad ng tubig sa ilog. Mahigit 216,000 na bokashi balls ang sabayang ibinato mula sa magkakaibang tulay sa lungsod. Inaalis ng bokashi balls yung mga domestic septic waste sa mga ilog, sa mga daluyan ng tubig, tapos ibinabalik niya sa natural na ecology ng tubig. Ayon sa LGU, hindi ito ang pangmatagalang solusyon kung gusto pang mapakinabangan ng mga residente ang Kalumpang River. Disiplina pa rin daw ng taong bayan ang kailangan sa pagpapanatili ng kalinisan sa ilog. Humihingi din tayo ng tulong at suporta doon sa mga kapit bayan natin, kapit syudad natin, na sana ay tulungan din tayo dito sa initiative na ito. Kung tutuusin, simpleng bilog na lupa lang ang bokashi balls. Pero ang lupang pinagsama-sama, katulad lang din ng nagbubuklod na disiplina. Anumang maliit na hakbang ay may malawak na patutunguhan. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Bahagyang bumaba ang produksyon ng palay at mais sa lalawigan ng Camarines Norte para sa taong 2022 kumpara noong 2021, base sa inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority. Sa palay, bumaba ito ng 5.59% kung saan umabot lamang ito sa 109,792 metric tons noong 2022 mula sa 116,293 metric tons noong 2021. Habang 2.42% naman ang produksyon sa mais noong 2022 na nasa 2,273 metric tons kumpara sa 2,330 metric tons noong 2021. Paliwanag ng Office of the Provincial Agriculturist o OPAG, climate change at mataas na presyo ng agricultural inputs ang dahilan para bumaba ang ani ng palay sa lalawigan na sinabayan pa ng mga bagong peste na namataan sa ilang lugar sa rehiyong Bicol. Dagdag pa ng OPAG, may posibilidad na bumaba pa rin ng bahagya ang produksyon ng bigas ngayong taon dahil sa parehong kadahilanan. Pero may tsansa raw na tumaas ang produksyon ng mais ngayong taon. Patuloy pa rin po tayong magsaka at i-encourage po natin yung ating mga kabataan na kasi tayo ay nasa agriculture country, encouragement sa ating mga anak na patuloy po ang pagsasaka sa ating bansa para meron tayong makamit pa rin po natin yung food security. Mapua Cardinals suwagi kontra defending champion na Letran Knights sa score na 77-71. Narito ang report. Umakyat ang Mapua University sa kanilang ikatlong sunod na panalo at ikalimang overall matapos nitong talunin ang defending champion na Colegio de San Juan de Letran kahapon sa score na 77-71. Sa halftime pa lang ay nalamangan na ng Mapua Cardinals ang Letran ng 14 na puntos hanggang sa magtuloy-tuloy ang kanilang lamang sa last quarter. Tinanghal na player of the game si Clint Escamis na nagbagsak ng 20 puntos, 7 rebounds, 5 assists at 8 steals. Nasa pangalawang pwesto ngayon ang Mapua Cardinals sa team standings habang nasa unang pwesto pa rin ang LPU Pirates. Nananatili pa rin namang walang naitatalang pagkapanalo ang defending champion na Letran Knights. Samantala, abangan bukas October 13 alas 2 ng hapon ang bakbakan ng San Sebastian Golden Stags at Perpetual Altas. Magtatapatan din ang lakas ang Arellano Chiefs kontra EAC Generals alas 4 ng hapon. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, Moving Image Editor,
at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kompletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Suspect sa pagpatay sa isang pulis sa Candelaria, Quezon, sumuko na matapos ang 5 buwang pagtatago. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Kulong ang 56 anyos na si Efren Azul matapos niyang isuko ang sarili sa mga otoridad kaninang umaga sa Barangay Pahinga Norte, Candelaria, Quezon. Suspect siya sa pamamaril kay Police Staff Sergeant Reniel Marin na nakadestino sa Candelaria Police Station. Matatanda ang binaril si Marin habang nagsasagawa ng follow-up investigation sa shooting incident sa Barangay Bukal Sur, Candelaria, Quezon, kung saan 2 tricycle driver ang umunoy nagkagirian. Binaril ng isang Teodoro Rustia Jr. ang kapwa tricycle driver na si Morfe Azul. Pumunta raw si Marin kasamang iba pang pulis sa bahay ng sospek at do'y pinaputukan na lang siya ng kapatid ng biktimang tricycle driver. Mabilis na tumakas ang sospek. May nadamay pa noon sa ginawang pamamaril. Matapos ang 5 buwang pagtatago, tuluyan ng lumutang ang sospek. Nahaharap ang sospek sa patong-patong na kaso. Sinusubukan pa siyang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, pati na ang pamilya ng nasawing pulis. Nasa kustodiya ng Candelaria Police Station ang sumukong sospek. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pinaunahan ng Department of Transportation, National Housing Authority o NHA at Philippine National Railways o PNR ang groundbreaking ceremony kahapon para sa mga pabahay na itatayo para sa mga informal settler family na maapektuhan ng PNR South Long Haul Project sa lalawigan ng Laguna at Quezon. Katuwang din dito ng NHA at DOTR ang Department of Human Settlements and Urban Development at mga provincial government ng Laguna at Quezon. Aabot sa 3,651 housing units ang itatayo para sa mga informal settler families sa San Pablo City, Laguna at sa Chaong, Candelaria, Sariaya at Pagbilao sa lalawigan ng Quezon. Matapos ang groundbreaking, isinagawa rin ang contract signing ng mga opisyal para sa supplemental agreement ng NSCR Resettlement Site Construction para sa Contract Package 5. Ang NSCR ay isang modernong railway system ng bansa na dadaan sa mga lalawigan ng Pampanga, Bulacan, NCR at Laguna. Batangas City Enro nagbabala sa mga kandidato na huwag magpaskil ng campaign material sa mga puno. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Habang parami ng parami ang mga nagpapagawa ng campaign materials para sa nalalapit na barangay and SK elections, binalaan ng Environment and Natural Resources Office o Batangas City Enro ang mga kakandidato na huwag magpaskil ng mga campaign paraphernalia kung saan-saan, lalo na sa mga punong kahoy. Mahigpit daw itong ipinagbabawal. Sinasabihan na natin sila, wag na silang magpo-post ng mga paraphernalias nila doon sa mga lugar na hindi designated, sa mga undesignated area. Ayon sa otoridad, pinapasok ng fungi ang puno na tinatadtad ng pako ang katawan nito. Ang resulta, madaling mabulok ang loob nito na kalaunay namamatay. Hindi raw mangingiming tanggalin ng mga tauhan ng City Enro ang mga campaign posters na nakadikit sa mga puno. Huwag na raw magdikit dito para hindi masayang ang ginastos para rito. Meron tayong meron tayong penalty pagdating diyan sa mga especially sa puno. Oo, ang penalty natin diyan kapag nakita siya is 500, sa una 1,500, baka maaari pa itong maging sanhi para sa kanilang disqualification. Bawal din kahit sa mga kable ng kuryente at mga poste ng ilaw. Hindi rin pwede sa labas ng eskwelahan. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, dapat lamang daw magpaskil sa itatakda nilang mga common poster area. Magsisimula ang araw ng pangangampanya sa October 19 hanggang 28. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez,
Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Biyernes, October 13, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa, Batangas sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng reconditioning ng mga primary, neutral at secondary clearing ng mga linya. Paalala ding muli mga kapuso na bukas po, araw pa rin ng Biyernes ay mawawalan din ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa mga bayan ng Talisay at lungsod ng Tanawan, Batangas sa pagitan ng alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na poste at row clearing ng mga linya, kalinsabay ang pagpapalit ng mga transformer. Dina Bonnevie at Jillian Ward naging malapit sa isa't isa dahil sa abot kamay na pangarap. Samantala, ang dapat sanay gabi ng kasiyahan mauuwi sa isang gabi ng panganib at trahedya sa maging sino ka man. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nagbalik na ang karakter ni Dina Bonnevie sa top-rating afternoon prime na abot kamay na pangarap. Ginagampanan ni Dina ang papel bilang si Madam Giselle, ang kapatid ni Doc RJ Tanyag. Kapansin-pansin na kasabay ng pagpapatuloy ng kwento, mas nagiging close ang mga aktor sa isa't isa tulad na lang ni Dina at Jillian Ward. Sa social media post ni Dina, makikita ang ilang sweet photos nila ni Jillian habang nasa set ng serye at sinabing na-miss daw niya ang batang aktres. Samantala muling nasilayan ni Carding si Monique dahil sa pagsali nito sa Miss Gay Pageant. Pero ang sanay gabi ng kasiyahan tila mauuwi pa sa isang panganib at trahedya dahil muling malalagay sa alanganin ang buhay ni Monique at Carding. Makatakas kaya silang muli sa kamay ng mga kalaban. Ang mga maksyong eksenang yan huwag palampasin mamaya sa maging sinukaman pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, 2 LPA ang nakakaapekto at nagpapaulan ngayon sa ating bansa at syempre nadyan pa rin ang epekto ng localized thunderstorms na maaaring magpaulan lalo na tuwing hapon o gabi. Kaya po patuloy pong mag-ingat mga kapuso. At mga kapuso, palagi pong manood sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog para sa mga pinakahuling balita at weather update. Doble ingat po tayo mga kapuso. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 74 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog, Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.